Nakaranas ka na ba na matukso na magnakaw, gumamit ng droga, manood ng porn, mangakit ng ibang tao, o kaya natempt ka na ba na manatili sa katamaran o gumawa ng isang bagay na alam mong mali? I'm sure lahat tayo nakakaranas ng mga tukso, pero paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang mga ito? Hello everyone, muli po akong inyong Ate Jen at nandito po tayo sa panibagong nating topic regarding po sa mga paraan kung paano natin ma-overcome ang temptation, okay? Meron tayong tatlong paraan para ma-overcome ang temptation at yan po yung ating pag-uusapan for this video. At kung gusto niyo po ng mga ganitong topic regarding po sa mga salita ng Panginoon or sharing the words of God, please don't forget po to follow dito sa ating Facebook account and subscribe na din po sa ating YouTube channel. Okay, so tuloy po tayo sa mababasa natin po sa Mateo chapter 4 verse 1, nang magkagayoy inihatid ang Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng diablo. So question, ayon dito sa talata, sino ang naghatid sa Panginoong Jesus sa ilang? Ang Espiritu Santo. Ano ang layunin ng banal na Espiritu kung bakit niya inihatid ang Panginoong Jesus sa ilang? Upang siya'y tuksohin ng diablo. So bakit kaya kailangan subukin ng Panginoong Jesus? Basahin po natin ang Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So yun pala yung rason, di ba? Dapat ninyong malaman, sabi dito sa talata, na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ngayon, ang tanong, ano ang mabuting dulot ng testing o pagsubok sa ating buhay? So, ang temptation ay hindi para pahinain tayo. Kung hindi, ito ay para palakasin tayo. So yun pala yun. Ang temptation ay hindi para gawin tayong isang masamang tao. Kung hindi, ito ay para gawin tayong isang mas mabuting tao. So ang temptation po ay hindi parusa. Kung hindi, ito ay privilege na mapatunayan natin sa Diyos na tayo ay anak niya. Okay? At talagang tayo ay mananampalataya niya. Ang temptation ay hinahayaan ng Panginoon para tayo ay palakasin. So yun pala yun, di ba? Ang sarap. And ngayon, meron tayong tatlong paraan para ma-overcome ang temptation. 3 ways to overcome temptation. Ano-anong mga yun? First, control your appetite. Pangalawa, avoid manipulation. And pangatlo, total worship. So balik tayo sa number 1, control your appetite. Sabi sa Mateo chapter 4 verses 2 to 4, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Ano ang gusto ng diablo na pagdudahan ng Panginoong Jesus sa kanyang sarili? Gusto ng diablo na pagdudahan ng Panginoong Jesus kung siya ba talaga ay anak ng Diyos, di ba? Ano ang pagkakilala natin sa ating sarili? Paano ito nakakatulong sa atin upang mapaglabanan natin ang temptation na gawin ang pagnanasa ng ating laman? Ayon sa talata ay merong mas mahalaga kaysa pagkain. Ano ito? Yun ay ang bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, gaano natin kamahal ang salita ng Panginoon? Paano natin ito ginagamit sa ating buhay? Pag-usapan po natin yan or sagutin po natin yan sa ating mga sarili. Pangalawang paraan kung paano natin ma-overcome ang temptation is avoid manipulation. Sabi sa Mateo chapter 4 verses 5 to 7, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ano ang gusto ng diablo na gawin ng Panginoong Jesus kahit na ito ay ng mga ngahulugan ng pagmanipula sa Diyos? Magpatihulog siya, di ba? Magpatihulog siya kasi merong mga anghel na ibibigay ang Panginoon para siya ay saluhin, di ba? Bakit hindi tayo pwedeng maging irresponsible sa ating mga ginagawa at aasahan na ililigtas tayo o sasaluhin tayo ng Panginoon sa mga consequences nito? Sabi sa Unang Korinto chapter 10 verse 9, huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas, di ba? So hindi natin pwedeng subukin ang Panginoon. Ngayon, kung babasahin natin ang Biblia, maraming mga paraan kung paano sinubok ng mga Israelita ang Panginoon. Ngayon naman sa ating buhay, paano natin nasusubukan ang Diyos? So tayo din mismo, ay marami tayong mga ginagawa para subukin ang Panginoon. Sige nga Lord, kung totoong nag-i-exist ka, patunayan mo nga sa pamamagitan ng pagsagot sa aking mga panalangin. Sige nga, pakita mo nga, di ba? Marami tayong mga ginagawa na mga pagsubok sa ating Panginoon kung siya ba ay totoo, di ba? At pangatlo, total worship. Pangatlong paraan kung paano natin ma-overcome ang temptation is total worship. Sabi sa Mateo chapter 4 verses 8 to 10, pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatila pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Ano ang mga bagay na ino-offer sa atin or ino-offer ng diablo sa Panginoong Hesus kapalit ng pagsamba nito sa kanya? Ang lahat ng kaharian, ang mga kayamanan sa mundong ito, ino-offer ng diablo sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating buhay, ano ang ino-offer sa atin ng mundo upang hindi natin ibigay ng buong-buo ang ating sarili sa Diyos at sa kanyang mga gawain? Maraming mga ino-offer sa atin ng mundo. Tama ba? Example, mga trabaho. Yung trabahong maganda, yung pangingibang bansa. Maganda ang mangibang bansa, maraming salapi, malaki ang sahod, di ba? Negosyo. Maraming ino-offer sa atin na negosyo, magandang negosyo, malaking kita. Another na ino-offer sa atin ng mundo, magandang relasyon, pero mapapalayo tayo sa Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo, di ba?
maraming mga, kung titingnan natin ang mundo, napakaraming mga ino-offer na magagandang opportunities. Pero kapalit ng mga ito, kung hindi natin isasangguni sa Panginoon yung mga opportunities na to, kapalit ng pagtanggap natin, pag-grab natin ng opportunity na yun, ng magandang opportunity na yun, akala natin maganda, pero hindi pala yun ang plano ng Panginoon sa atin. Mapapalayo pala tayo sa Kanya. So, kapatid, maging mapagmatsyag tayo sa mga ino-offer sa atin ng mundo. Hindi porke maganda, hindi porke malaki ang sahod, hindi porke maganda ang trabaho, hindi porke maganda, gwapo, yung nanliligaw or lumalapit sa atin ay tatanggapin agad natin or i-grab kaagad natin. Kailangan isangguni natin lagi ang sa Panginoon. So yung mga decision makings natin, yung bawat desisyon na ginagawa natin araw-araw, dapat sinasangguni natin sa Panginoon. Nang sa ganun ay hindi tayo magkamali, hindi tayo malayo sa Kanya, hindi tayo malayo ng landas. Okay? So sabi po ni Ed Coley, ability to resist temptation is directly proportionate to your submission to God. And if you're not growing, you're dying. If you're not getting closer to God, you're getting farther away from Him. If you're not getting stronger, you're getting weaker. Again, if you're not getting closer to God, you're getting farther away from Him. So let's be very careful kung tayo ay mapapalayo sa Panginoon. Kailangan lagi tayong mapapalapit sa Kanya. So, susuriin natin yung bawat steps na ginagawa natin, yung bawat desisyon na ginagawa natin. Okay? So, yun naman po for this video. Kung may natutunan po kayo or kung na-bless po kayo sa sharing natin ngayon, ay please pa-share po sa inyong mga kakilala para nang sila din po ay ma-bless. So, sharing is caring and maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Don't forget to subscribe.